namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. As usual, ako'y nagulat sa dami natin, Lunes ngayon. Hindi ho ito ang normal na bilang natin. Pero thank you. Ako po'y natutuwa pag ganito na nakakakita ho tayo ng dumadami. Lalo na ho ngayon, napakahalaga ng selebrasyon natin. Kaya nga, nung nagpaalam itong mga sakrisan, Father, pwede mo mag-high mass? Aba, o sige. Special naman ang araw na ito. 40 days. Pag nakakarinig kayo ng 40 days, yung totoo. Anong naisip ninyo? O, di ba, patay? Pag sabi 40 days, ika-40 days ngayon, may padasal. Yung sa iba may padasal, pero sa isip ng iba, may pakain. Dalawa lang yan, no? Kung ano nasa isip, may padasal, may pakain yan, no? Pero pag sinabi natin sa patay 40 days, kung babalikan natin ng kwento ng buhay ni Kristo, pag sinabing 40 days, ano daw ang nangyari? After 40 days ng kanyang muling pagkabuhay, siya ay umakyat sa langit. Kaya yung 40 days na pinagdiriwang natin, ginugunitan natin sa mga yumao nating mahal sa buhay, nandun yung ating pag-asa, nandun yung ating paniniwala. Kaya nga sa loob ng 40 days, meron tayong pamisa, padasal. And after 40 days, we hope and we believe na yung ating mahal na yumao ay umakyat na rin sa langit. Pero ngayong araw na ito, ibang 40 days ang ating pinagdiriwang. After 40 days ng kanyang pagsilang, si Kristo ay dinala sa templo ng kanyang mga magulang bilang pagsunod. Tandaan natin, sana nga totoo yung kasabihang like mother, like son, like father, like daughter. Pero ang tanong, yung totoo, anong ipinamana ninyo? Anong nakuhang ugali ninyo ang ipinagmamalaki ninyo sa mga anak ninyo? Alam mo, kuhang-kuha mo yung kayabangan ng tatay mo. Para kang nanay mo, chismosa. Ano ang makukuha kaya sa atin? Ito katawa-tawa ko minsan. Pero magandang pagnilayan natin. Anong ipinapasa nating ugali sa susunod na henerasyon? Kaya kung naalala ninyo, nung piyesta ng Santo Niño, anong pinasabi ko po? Ang mga bata hindi lang kinakatuwaan. Ang mga bata tinuturuan. Ang mga bata hindi lang kinagigiliwan. Ang mga bata ginagabayan. Anong ipinapasa natin? Si Kristo ay nakilala sa kanyang pagiging masunurin. At bilang taong totoo, meron siyang masunuring mga magulang. Ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Bilang pagtupad sa batas ng Israel, ang bawat panganay na lalaki ay iaalay sa Panginoon. At after 40 days, may araw ng paglilinis. Ano ang napulot? Anong minanang ugali ni Kristo sa kanyang magulang? Pagiging masunurin. Ngayon, tatanungin ninyo kung bakit ang tigas ng ulo ng mga bata? Tayo bang matatanda sa simpleng utos at batas? Sinusunod natin. May biyaya sa pagtalima. There is grace in obedience. Kaya ano ang patunay sa biyaya ng pagtalima ni Maria at Jose? Isang matanda ang nakaranas ng katuparan ng pangako ng Diyos. Dahil sa pagsunod ni Jose at ni Maria, natupad ang pangako ng Panginoon kay Simeon.
Ano ang sabi ng Panginoon kay Simeon? Hindi mo mararanasan ang kamatayan hanggat hindi mo nasisilayan ang kaligtasan. Kaya nang dinala si Jesus sa templo, ano ang sabi ni Simeon? Ito yung ating biro kung minsan, wow, pwede na akong mamatay. Di ba? Minsan yan ang biro natin, naku, pwede na akong kunin ni Lord. Meron palang nagsabi talaga niyan, si Simeon. Pero kailan niya nasabi yon? Nung atlas na tuklasan, nakita na niya ang Panginoon. Alam niyo, napakagandang dasal nito. Hindi lang sa matatanda. Sa ating lahat, bata at matanda, ito sana ang dasal natin. Diyos ko naman, kung nanonood tayo ng balita, hindi lang naman matatanda ang namamatay, di ba? Nakakadurog ng puso. Yung kwento ng magnanay, yung pulis na babae, at yung kanyang 8 taong gulang na anak. So hindi lang ito usapan ng matatandang pwedeng mamatay anytime. Ang mga batang ito, anytime. Kaya ang dasal ni Simeon, dasal ng bawat isa sa atin ngayon. Panginoon, bago pumikit ang aking mata at iwan ang mundong ito, sana natagpuan na kita. Nakilala na kita. Kaya ang ganda ng ating selebrasyon ngayon. Anong kaugnayan sa kandila? Si Kristo ang liwanag na matagal nang hinihintay ng mundong ito. Kasi baka kung ano-ano ang hinahanap natin, anong sabi ng unang pagbasa kahapon? Naalala po ninyo, hanapin ninyo ang Panginoon. Hangarin ninyong matagpuan ang Panginoon. At anong pangako ni Kristo? Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Hanapin ninyo at makakasumpong kayo. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Hanapin nyo lang ang Panginoon, matatagpuan nyo siya. At anong sabi ng ating unang pagbasa ngayon? Sa templo, matatagpuan ninyo ang Panginoon. Kaya ang pagsisimba, hindi kinakatamaran. Lagi nating matatagpuan ang Panginoon sa templo ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, itong mga kandilang ito, binasbasan natin. Pero one day, pag ginamit nyo yan, pag may sakit sa inyo, pag may problema sa pamilya, pag may hinihingi kayong intensyon, sindihan ninyo. Pero I believe, sa dami ng problema ninyo, baka 1 linggo lang ubos na yan sa kakasindi ninyo. Pero wag ko kayo mag-alala. Nung bininyagan tayong lahat, sinindihan ng Paschal Candle. At ang Paschal Candle ay ang liwanag ni Kristo na kahit kailan, hinding-hindi mamamatay. Hinding-hindi mauubos. Baunin natin ang liwanag ni Kristo. Magliwanag din tayo sa mundong ito. Manahin natin kay Kristo ang pagsunod niya sa kalooban, sa utos at turo ng Diyos. Laging tatandaan, huwag matigas ang ulo. Huwag matakot sumunod sa Diyos. May biyaya sa pagtalima. Ang pagsunod mo ay hindi lang para sa kaligtasan mo, kundi para sa kapakanan ng maraming